Down in the valley with my Savior I will go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me I will follow, follow on, walking in His footsteps till the crown I won. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Down in the valley or upon the mountain steep, close beside my Savior will my soul ever keep. He will lead me safely in the path that He has trod, up to where they gathered on the hills of God. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Follow on. Blessed Thursday evening, Team Focus! Yes! Magandang, Wala pala. Wala. Alam ko, diretsong WhatsApp. Yes. Di, babato ko sana yung mic eh. Magandang gabi sa inyo lahat. Info sa lahat ng mga sumusubaybay natin sa Facebook Live at sa Google Meet crowd natin. Once again, welcome back to another episode ng Usap Pag-uusapan natin ang ating topic na Be careful what you wish for. Let's have a recap, Sir Dominic. Amen. Bakit? Okay, tuloy mo na. Oh, sakto sir, kamukha mo yung ano, parang ikaw na rin yun. Oh, eh. hindi. Actually, ako yung nagpicture ako. Ganun lang. By the way sir, bago ko lang i-recap pa. Actually, yung dating sa akin ng ganun yan, yung picture na yan. Ah. Parang hindi shush eh. Ano? Parang ano, parang nung dating sa lagot ka. Parang nagsusumbong, no? Lagot ka. Yari ka. Narinig ko yung usapin nyo kanina. Crush mo pala si Kento. Okay, let's have a recap ng ating topic na be careful what you wish for. Ang verse natin, Proverbs chapter 24 verse 1. Okay, ang verse niyan, be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. And of course, nagbigay sa atin ng ating si Sir Jao ng meaning ng word na desire. Ang word na desire, it means to wish for. So maraming young people ngayon, pag nakikita nila ang mga kaklase nila or mga tao sa labas, ang sasabihin nila, yung word na sinabi dyan ay sana all. Ayan. So yan ang sinasabi. So yan, maraming young people ngayon ay nag-i-struggle na tumayo sa kanilang pananampalataya. Marami dyan, yung sinabi dyan ni Sir Jao, they feel out of place. Feeling nila OP sila sa mga kasama nila sa school. Pero that's why maraming young people ngayon, they desire kung ano yung meron yung mga evil men. Okay, di ba in-explain ni Sir Jao yan? Hindi porket sinabi sa Bible na evil men, kumbaga para silang mga super villain na napapanood natin sa palabas. No. Pag yung sinasabi sa Bible na evil men, yung mga bagay na meron sila na against sa Panginoon. Yan, maraming binigay dyan si Sir Jao na example sa atin ng mga bagay na meron ang mga unbeliever na against sa Panginoon, di ba? Be honest, team focus. Kasi marami sa atin ang nagsasabi pagdating sa ganyan, pag nagigipit na feeling nila, ano yon, sinasakal sila. Kaya lalabas sa bibig ng maraming young people ngayon yung words na, give me some freedom. Bigyan mo naman ako ng kalayaan, pa. O, hindi pa nga ganun yung pagkasabi ko, sisigawan pa yung magulang. Ano po naman yan? Bigyan mo naman akong kalayaan. Sinasakal. Tapos, may sinabi pa tayo nung first episode, pakiramdam nila, sinasakal sila. Pero yun, di ba, tinatanong tayo ni Sir Jao, sigurado ba kayo team focus na yan ay sinasakal ka or ikaw ba ay pinoproteksyonan ng salita ng Diyos? Di ba, marami pa sa atin nagsasabi na nagpapakatotoo lang naman ako eh. That's not being truthful sa ating sarili, team focus. Dahil pag ganyan na ang inisip natin, hindi natin namamalayan, napupunta na tayo sa rebellion. Napupunta na tayo sa
rebellion. Pag ganyan pag-iisip natin, Team Focus, dahil sa akala mo, sinasakal ka, dahil pakiramdam mo, wala ang kalayaan, ngayon, hindi natin namamalayan, tinatago na natin yung mga bagay na dapat hindi natin gawin. So ngayon, pinagtatanggol mo pa, so ano na nang tawag sa atin? Mga rebel. Yan. You lack conviction on what the church is teaching you. Diba? Tinuturo na sa atin, alam na natin yung tama at mali, Team Focus, pero marami pa rin sa atin ang sinabi nga you lack conviction. Diba? Sasabihin mo, thank you Pastor Hill, thank you Sir Jow, thank you Sir Maki sa mga natutunan ko, pero hindi natin pinaninindigan. Mahina yung ating conviction. Bakit? Nagkakaroon tayo nung sinasabi ni Sir Jow, desire dun sa mga bagay na meron yung mga evil men. Then, isa pa, be careful. Be careful, young people. Team Focus, because you might not know you're already hiding. Not just from your parents, but also from God. Of course, hindi tayo makakatago sa Panginoon. Pero imagine niyo, Team Focus, dahil sa pakiramdam natin, hindi tayo nakikita ng mga magulang natin, hindi tayo nakikita ng mga leaders natin, area leaders natin, or sa leader natin sa Team Focus. Pero hindi natin namamalayan, Team Focus, ang tinataguan na natin ang Diyos. Diba? Nagbigay pa niyan si Sir John ng example. Imagine, while you are in the church, you're serving, worshiping God, but on your school days, you're hiding sin. Diba? Grabe ka kung umawit sa choir, grabe ka kung tumugtog sa violence, diba? Grabe ka kung makapag-involve sa junior church, pero hindi natin inaamin, Team Focus. Pagdating sa labas, pag wala na tayo sa church, pag nasa school din sa tayo, pambira, yung young man sa church, naka-tuck in, naka-tuck out na rin, pambira, naka-unbutton yung niyan, yung bitones, di ba? Yung iba dyan, yung buhok niyan, pag sa church, talagang side part Pero pagdating sa labas, nakamuhok na. Pero marami yan, hindi lang yan, Team Focus. Sasabihin pa natin, Team Focus, buhay ko naman to Yan ang mga lalabas sa bibig natin. Pero hindi yun ang point na sinasabi, Team Focus. Be careful for what you wish for because that is not showing your true self. Yan yung pinag-usapan nung first episode dito sa Be Careful What You Wish For. And last week, pinag-usapan ni Sir Jow, sinabi ni Sir Jow, Satan knows your weaknesses. Alam niya yung kahinaan mo. Kaya nakakatawa nga yung episode last week kasi totoo yun kahit sa akin. Sasabihin natin sa sarili natin, sasabihin natin sa mga leaders natin, sasabihin natin na kaya ko namang kontrolin yung sarili ko Kaya ko naman, tawag na to, pag meron na ako ng bagay na yan, hindi ko naman susobrahan. Yan yung mga, paunti-unti lang, parang beer lang sa labas. Paunti-unti lang hanggang sa pakunti container na. Pero Team Focus, yan ang mga lumalabas sa bibig natin. Kaya, tandaan natin, Satan knows your weaknesses. He knows kung saan kanya atakihin. Diba? Kasi biruin mo, nag-involve ka na sa church, active ka na sa church, pero alam ng diablo yung weakness mo. Pag hindi mo man iniisip yung kagustuhan mo, pero alam ng diablo kung ano yung ipapakita sa'yo. Diba? You can tell yourself that you're good with it. You control yourself. Yun, sinasabi natin sa sarili natin, kaya kong kontrolin yung sarili ko. And tinawag natin yung last week, that is okay, foolishness, stupidity, Team Focus. Kaya, sinabi rin last week ni Sir Jow, ang kahinaan ng Team Focus ngayon ay desire. Kung ano yung mga nakikita natin sa labas, yan ang number one weakness ng Team Focus ngayon, yung desire. Once na makuha mo yan, sinabi ni Sir Jow last week, be careful, Team Focus, kasi once na makuha mo yan, mahirapan ka ng bawiin yan. What he meant by that na Team Focus, pag nakuha mo na yon, puprotection naman, di ba? Yun yung pinag-usapan nung first episode. Nung una, sabihin mo, kaya kong kontrolin sarili ko. Pero once na makuha mo yung Team Focus, tignan mo, so sobra-sobrahan mo na yung paggawa niyan. Hanggang sa puproteksyonan mo na. Di ba? That's why Satan is deceiving you. You thought having your desire will make you feel better about yourself, but the truth is, you are fragile. Sinabi dyan ni Sir Jow, once na makuha natin ang katotohanan sa atin ng Team Focus, mahina kang nilalang. Okay, weak ka, yan ang naririnig natin sa labas, di ba? Once na makuha natin yung isang bagay natin, yung kagustuhan natin, yung desire natin, akala natin maganda na sa atin yun.
we feel happy, pero ang di natin napapansin Team Focus, lalo tayong hihina. Lalakas tayo sa bagay na yun, pero lalo tayong hihina spiritually. Kaya sabi nga nung ating topic, be careful what you wish for. Then si Sir Maki na nagsalita, no, yung dapat alam natin yung proper application ng word na desire. Kasi marami sa atin, di ba, nakakatawa nga. Actually, sir, marami rin nagsabi sa area eh. Yung sinabi na ni pastor yung about sa crush. Yeah, di ba, Team Focus? Marami sa atin, yung mga nagbigay sila ng mga examples noon. Ang ibig sabihin ng crush ay paghanga. Pero pag narinig yan sa labas, sa mga unbeliever, ang sasabihin nila, yung pag sinabi nilang crush, meron ng kasamang mali siya. Di ba, Team Focus? Kaya ngayon, tignan nyo, Team Focus, di ba, dumating sa atin yung word na desire, yung word na crush. Kaya pag nakita natin yung mga kasama natin sa labas, mga kaklase natin, nakita natin si classmate, merong girlfriend, merong boyfriend, gusto rin na rin natin. Ay patay. Ay, alam mo, crush ko si ano. Tapos sinabi pa ni Sir Maki, dahil sa hindi natin kinokontrol yung ating desire, lalabas na sa isipan natin, papasok sa ating isipan, sana magka-crush din siya sa akin. So, meron din crush din sa akin si ano. Ay, patay. Tandaan niyo, Team Focus, that's a problem for us, Team Focus today. Kasi marami sa atin nag-i-involve sa mga ministry. Sinabi rin ni Sir Maki last week, alam na natin, di ba? Imagine niyo yung Team Focus, alam na natin yung gusto natin. Di ba, binigyan tayo ng question tinanong tayo ni Sir Maki last week, anong gusto nyo? Yung mga bagay sa labas o bagay dito sa loob ng simbahan? Sasabihin natin, yung dito sa loob ng simbahan. Pero bakit, pag nakuha na natin, nag-i-involve tayo sa loob ng simbahan, bakit in the back of our minds, mas gusto para nating nag-i-involve sa labas? Diba, binigyan tayo ng ganyan na senaryo ni Sir Maki, be careful, Team Focus. Kasi nawawala yung ating burden sa ministry, lalo tayong palayo. Diba, sinabi niya last week, imbes na OP ka sa labas, lalo kang na-OP sa lahat. Diba? Out of place ka na sa labas dahil sa meron ka na nung bagay na yun at meron ka nung simbahan, OP ka na sa labas, OP ka na rin sa church. Bakit? Biruin mo, nag-i-enjoy ka, ini-enjoy mo yung gawain ng Panginoon, pero dahil sa ini-enjoy mo na rin yung bagay sa labas, hindi mo na tuloy alam kung sino yung sasamahan mo. Diba? Shinare sa atin yan ni Sir Maki last week. Kaya, you have to protect what you desire, Team Focus. You have to protect what you desire. Ano ba yung dinidesire mo ngayon? Yun yung tanong sa atin ni Sir Maki last week. Tinanong niya tayo, ano bang pipiliin natin? Wala nang iba kundi yung mga bagay na para sa Panginoon. So that is the desire na dapat natin proteksyonan kasi pag hindi natin proteksyonan yung desire na yan, dyan na yung panahon na kung saan papasok ang dyablo. Hindi natin mapapansin, Team Focus, dahil sa hindi natin pinoproteksyonan yung desire natin, yung desire na sinasabi ko na dito, Team Focus, yung tamang desire. Pag hindi natin pinoproteksyonan yung tamang desire natin, Team Focus, dyan na papasok ang dyablo. Papalitan niya yung desire mo. At once na napalitan niya yan, ayun na, doon na magsisimula. Masisira na lalo ang buhay natin. Yun, sir, yun po yung napag-usapan natin for the past 2 weeks. Amen, amen. Yes, sir. Those are great topics na pinag-usapan natin. Sir Maki. Yeah, alam nyo, Team Focus, this is one thing that you should need to be focused on dito sa isang bagay na aking gustong i-share sa inyo ngayong gabi. Sa kadahilanan na katulad na nabanggit ni Sir Dominic kanina, na prior doon sa pagkasabi ko ng you need to protect what you desire, ibig sabihin din, gusto ko rin ulit balikan yon na punta naman tayo doon sa another meaning ng word na protect. Di ba? Isa rin sa sa meaning or sa implication rather, hindi siya meaning, implication ng word na protect is also to think about your desire. Di ba? Pag sinabi mo when you say you are protecting your desire, ibig sabihin nun, iniisip mo din, di ba, Sir John, kung ano yung dinidesire mo. You are also thinking what you are desiring for. Di ba? Kumbaga, Mindful ka dapat. Sir? Mindful. Mindful. Yeah, that's the word. Mindful. Dapat mindful ka doon sa gusto mong mangyari. Di ba? Kung mapapansin nyo, maraming young people na nagsasabi, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko maging, ito yung gusto ko makuha. But they don't be
hindi sila nagiging mindful pagdating dun sa bagay na yun. Kumbaga, ika nga, sabi nga ni Pastor Hill kanina, sinabi ko sa Baptist Lunch, sunggab lang ng sunggab. Diba? Kung ano yung makita nila sa mundo, gusto ko yan mangyari. Ito, ganito, ganito, naging milyonaryo at the age of 21 years, sige, maghahanap na rin akong kangkong. Di ba? Ganon agad nasa isip ng tao eh. Si ganito, sumikat, sige, magaganto na lang ako. Kung ilalagay natin yan sa mababaw na ibig sabihin or pinakamababaw na pag-uusapan natin, ang gusto ng mga kabataan ngayon, Sir Jao, Sir Dom, is yung hanggat maaari, pinaka-easiest way. Di ba? Yun ang gusto ng maraming kabataan. Pero, ang hindi nyo alam, sa Bible, tinuturo that you can get the good thing by getting it in a hard way. Amen. Bakit? Kasi ganito yan, team focus. Hindi sa mahirap na bagay in the sense na kailangan mo munang mahirapan. No. Sa Bible, tinuturo yung prinsipyo, kailangan mo mag-isip. Yeah. Kasi ganun ngayon, Sir Joe. Eh, Ito, diba? makasingit na ako, Sir Sige, Maki, Nakasingit na ako. Okay, salamat. Ikaw, gusto mo sumingit? Gusto? Mukha lang Hindi, singit. hindi. Ito sa totoo lang. Ito Singit yan. ka? Ito. Hindi, ito yung sinasabi ko, Sir Maki, di ba? Ang problema kasi yung sa young people, mahirap yung pag-iisip. Oh, yeah, din. Totoo yan, Mahirap. sir. Kaya gusto Akalain nila kung mo- ano nila yung nakikita ng mata. That's it. Yes. Akalain Hindi mo, na- Wala nang isip-isip. sarili nila yung isip nila, pero ayaw nilang gamitin yung isip nila. Nag-iisip ba kayo? Di ba? Diba, ganun ang gusto ng mga young people ngayon eh. Yung, tama yung sabi mo, Sir Joe eh. Nakita ko to. Sige, hanap na akong kangkong. Di ba? Ganun. Sige, para mapaiba lang. Alateris, dahon ng alateris naman. Di ba? Ganun yung gusto. Tuntuhan ka, Hartley. Ganun yung gusto ng tao. Pero alam niyo ba sa Bible, those who are finding the easiest way are called slothful. Yeah. Yeah. Sila yung napapahamak. Sila kasi. yung napapahamak. Marami record sa madalas eh. Bible Yes, yan. sir. Alam niyo kung bakit sila tinaguri ang tamad? Kasi gusto nila, ayaw na nilang gumamit ng isip. Gusto nila, kung ano yung nakikita nila, That's it. yun lang makukuha nila. Ito mo, Sir Maki, kaya bumabagsak sila sa evil desires, it's because they don't use this. You see, nakabase sila sa mata. So which is, ito kasing mata, ang napiperceive lang naman ng mata is the flesh. Tama. Nakuha niyo ba yan, Tama. young people? Amen. Sino sa inyo dito magtataas ng kamay? Ako, sir, yung mata ko, tinitingnan ko ngayon, kita ko yung puso nito, butas. Bastos yun, sir, pag may ganun. Diba? Oh, See-through. walang ganon. Di ba? Walang ganon. Kalahin mo Kung ba ano yung lang yung nakikita. Alam mo, kayo dito, nakikita. Kung ano lang yan, andyan lang yan. Maliban lang pag tumingin ka sa mukhang butas-butas. Pero, ang punto doon is that, Kita ko yung mga sel sa mukha eh. Pero anong nadama yun? hindi, ano lang, Hindi, malapit lang yun. Anong nadama? Ha? Hindi, nagbibiro lang ako. Hindi, pero, totoo yan. Kung ano lang yung makikita mo, yan lang. Katulad Totoo niya yun. Hindi ko alam kung anong kulay ng undershirt mo. Yeah. O, di ba? Hindi ko alam kung may undershirt ka. Alam ko, ito, pag tumingin ako dito, alam ko budhi mo, maitim. Hindi. Hindi, Iba pero yun yan. eh. Kung Ha? ano lang yun, ano. Hindi, Sorry. going back to the topic, kung ano lang talaga yung nakikita ng mata, yan lang yan, panlabas lang yan eh. Bakit eh? Kaya nga nangyayari ngayon, ang desire ng mga young people, nasa mata lang nakabase. Yeah. Amen. Kaya nga, para sa kanila, kung ano lang yung madali, yun na yung hahanapin ng mata. Yes. Hindi na nila i-require na yung mata nila ay sumunod sa kung ano dinidikta ng utak nila. Yan yung sinasabi ko, sir. Kaya in the book of Proverbs, same chapter. Na, Yeah. kasi ang sabi ng Bible, be not thou envious against evil men. Yeah. Neither desire to be with them. Yan Now, ang nangyayari, Sir Maki. Makasingit na ako ulit. Sige, nakailang singit ka na. Hindi. Yung ibig ko lang sabihin, Sir Maki, kaya Ah. nagiging envious sila, it's because yung pinag-uusapan natin kanina. Di ba, Rhyme? Yun lang pala yung gusto mo sabihin. Salamat ha. Hindi, totoo yan, team focus. Alam nyo kung bakit? Ito yan eh. Kasi nga, ang gusto natin lagi is the easiest way. Kaya ngayon sabi ko sa inyo, pag sinabi kong be careful what you wish for, protect your desire, it means sabihin, be mindful about your desire. Huwag kayong papayag. Teenagers, listen up. Teenagers, ha? Kayong mga nasa team focus, nasa bahay nanonood, station, Google Meet, at Google Meet tawag ko dyan eh. At dito sa live studio audience natin, makinig kayo maigi. Huwag kayong papayag na kung ano lang yung makita ng mata ninyo, yun na yung gagayahin ninyo. Di ba? You should be mindful about what you are desiring for. Lalo na, pag nasa mundo ka.
Oh, lalo na pag nasa mundo. Alam nyo kung bakit? Tingnan ninyo. Basahin natin ha, sa lahat ng mga may Bibles, gusto ko lang basahin ito para malaman nyo na meron tayong ginagamit na reference sa ating pinag-uusapan. Alright? So, ang focus natin ngayon, this is what I want to share to you, Team Focus, is all about being mindful on what you are desiring for. Huwag kang magdidwell, don't just dwell in when you saw something and you will say na, yeah, this is what I want. I want this, I want this, I want that. Huwag kang ganon. Hindi yung, para ang bata, sir, di ba? Na, makita mo yung isang laruan, sasabihin ng bata, mabili mo ako niyan pa, magwawala ka pa sa mall. Tapos pag nakakita ka na naman ng isang laruan, gusto mo na naman. Di ba? Oh, parang bata, di ba? Parang gano'n. But eto yan, be mindful. Bakit? Kasi pag sinabi mong mindful ka on what on what you are desiring for, it means inaalam mo yung purpose kung anong gusto mo mangyari sa buhay. Yan ang kulang sa mga teenagers ngayon. Yes, sir. They just want this even without a purpose. See that? Diba? Gusto nyo lang yan kahit hindi nyo alam para saan yan. Parang high school, ha? Gusto mo, Mongol ka noong una. Nung nakakita ka may gumagamit ng mechanical, gusto mo, naka-mechanical ka na din. Ayaw mo na nung ganong mechanical na dito ang pintot, gusto mo yung sa gilid ka. Hindi mo alam yung sa gilid, pangkaliwete pala yun. Ngayon nyo lang nalaman yun. Ako din. Di ba? Akala, yung sa pangpintot yung sa gilid, yung mechanical mo, di ba? Puro ganun mechanical mo, pangkaliwete yun. Gusto mo yung inaalog lang, pangtamad yun. Di ba? Di ba? Gusto mo yung pintot dito, una, nung lumabas yung mechanical na panggilid, kumuha ka na rin. Kaya nung nagkanan ka, ikot-ikot kang gano'n. Bakit? Nakaharang yung pintutan eh. Kasi ang hindi mo alam, pangkaliwete yon. Yan yung perfect illustration. Kung ano lang yung makita, gusto. Even without a purpose, you want to get something. Diba? Kaya kapag sinabi nating, be mindful on what you're desiring for because hindi lahat ng gusto mong mangyari sa'yo ay makakabuti sa'yo. Yeah. Yan ang Amen. magandang tandaan Totoo sa yan, Diyos. totoo Katulad yan. nito, tingnan nyo, in chapter 24, in verse number 30, ang Yan. ganda nito eh. Sabi ng Bible, I went by the field of the slothful. Sino yung slothful? Those who are doing it on the very easiest way. Sila yung mga... mabagal, di ba? Yung mabagal gumalaw. Slot yun, Slot. hindi yun. Kala ko slot. Hindi slot. Ay, ang Slot galing. yun, slot. Slot. Then, actually, parang gano'n na rin. Yung mga mababagal kasi gusto nila sa mga madadaling pamamaraan lang. Di ba? So, yan ang slothful. Now, ang sabi ng Bible, I went by the field of the slothful and by the vineyard of a man void of understanding. Yeah. Take note, not full of understanding, but void of understanding. Now, Wow. these two particular personalities ay makikita ninyo sa mundo ngayon. Di ba? The slothful and the man who, and the person that is void of understanding. And anong sabi? Verse number 31, and lo. Akala mo, may lolo pa siya? Yes, Dinamay pa. tinawag niya eh. And lo. Joke lang ha. Joke lang. And lo, it was all grown over with thorns and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Okay, now, bakit ko nabanggit ito? Ito ay pagpapahayag, maganda to, Jay, may paliwanag mo talaga sa kanya to na maigi itong sasabihin ko. Maganda ito na, ba't mo may ganun? Huwag mong lagyan ng kasi usap to eh. Usap to ha. Huwag mong lagyan ng sound, ha? Huwag mong lagyan, ha? Guusap kami. Wag. Huwag mong lagyan. Joke. Bakit? Ano to na? Gaya kasi. Sorry. Sabi ng Bible, verse number 31, ito yung pagpapahayag ng kung anong klaseng buhay meron ng dalawang personalidad na ito. Okay? Makikita ninyo, a famous illustration on the last part of verse number 31, the stone wall thereof was broken down. That symbolizes that these two personalities has no protection in their life. Diba? Ano bang sinisimbolo during those times ng wall? Bible school student, it's for protection. Now, pag wala ang wall, wala kang protection. Kapag may mga bagay na makakasira sa wall, it's good thing na it serves as you have no protection pa din. So, yan ang yung verse number 31 ay pagpapahayag yan ng resulta ng buhay ng
slothful at ng isang tao na void of understanding. Kaya nga, knowing that kind of situation, ano ang sabi? Verse number 32. Then I saw and notice the second part of that verse. Then I saw and consider it well. I look upon it and what? Receive instruction. Ganyan maging mindful sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Yeah. Huwag lang yung kung ano yung nakita mo ay okay na to. O, kalahin mo, walang ginagawa pero nakatira sa ganito. Walang ginagawa pero mukha namang maayos yung buhay. Yeah. Ops, tingnan mo muna. Tingnan mo muna, baka yung buhay niyan ay kasing gulo ng verse number 31. Yeah. Mukha lang maayos yung ganyang klaseng buhay na, so, tingnan mo to, sikat to sa klase nila. O hindi naman, wala naman gantong klaseng simbahan yan. O. Hindi naman yan active sa church, pero mukha namang okay yung buhay nila. Yeah. Di ba? Wala naman yung team focus, staying alive na pinapanood, pero mukhang okay naman yung buhay nila. Hindi naman napapahamak. Teka lang, huwag ka. Easiest way kasi nakikita mo, baka Yeah. kasing yung buhay niya, baka kasing gulo ng verse number 31. Kaya nga, ang pinakamaganda, pag nakita mo, you consider it well. And when you look upon it, make sure na meron kang matututunan. You will be able to receive instruction. That's how being mindful on what you are desiring for. Huwag lang na, ito, okay buhay na ito. Sige, kokopyahin ko to. Ito, goods yung kalagayan nito kahit walang simbahan. Sige, okay lang. Okay naman to. Sabi naman niya, Sir Joe, Christian din naman siya, pero okay Yeah. lang naman yung makikipag-mingle ka sa mga ganitong klaseng tao. Mukha namang okay yung buhay nila eh. Yeah. Consider, be mindful about what you are desiring for. Maring makita mo yung si Sir Joe, nagsisimba. Parehas, may sinisimbahan kayo. Baptist ka din, di ba? Baptist din naman siya. Pero pwede naman siyang sumali sa ganito. Pwede naman siyang magsuot ng ganito. Pwede naman siyang umakto ng ganito. So, baka pwede ko rin gawin yon. Yeah. Oops! Be mindful. Bakit? Kasi lahat ng gagawin nyo, lagi nyo na naririnig to, team focus, meron niyang resulta. Yeah. Yung mga ginagawa nila, pag tiningnan mo, lalo na ngayon, Sir Jao, Sir Dom, pag tiningnan mo yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon, sa una, hindi mo makikita yung resulta kung maayos o ano eh. Yeah. Hindi Amen, maayos. amen. Eh. Kaya parang, katulad nun, masaya, okay naman, katulad nung binanggit ko kanina, no, pwede kang tawaging Kristiyano at the same time, namumuhay ka ng buhay ng mundo. Yeah? Okay lang sa'yo na ganun ang klase pa umuhay. Ngayon, pag nakakita ka ng ganun, maaaring ma-push ka doon o malagay ka doon sa isang situation na since that it looks like okay, so pwede ko rin gawin sa akin yun. Yeah. So, ano ngayon ang nangyayari? Na ipagpapalit mo ngayon yung maayos na kalagayan mo sa hindi pagkakaroon ng maayos na kalagayan. Yeah. Bakit? Saan ang bagsak nun? Because Sa you're floor. not careful. Because you are not careful enough na pag-isipan muna kung ano yung gusto mo mangyari. Yeah. Kaya nga tinan nyo dito sa text na ating ginamit, be not thou envious. Don't be jealous sa mga ginagawa. Kasi katulad ng banggit mo ito, Sir Joe, last week eh. These evil men, hindi naman to magpapakita sa iyo ng para silang may sungay, maitim, Yung butas-butas. sinasabi ni Sir Dominic kanina, parang villain. Oo, parang pilay ng dating, butas-butas yung mukha, maitim. Hindi naman sila ganun eh. Oo. Slight. Hindi naman sila magpapakita yan sa'yo na 18 years old pa lang, maayos ang buhay. 20 plus pa lang or 13 pa lang, kahit nagsisimba sa church, pero compromiser, okay lang ang buhay. Yeah. Pero pag hindi ka ngayon nag-isip at dinesire mo yung kalagayan nila, ang hindi mo nakikita doon, nakikita mo lang yung nakikita ng mata mo. Pero ang hindi mo nakikita doon, yung pinakamalalim na pwedeng mangyari sa'yo kasi ginamitan mo lang ng seeing at hindi mo ginamitan ng thinking. Diba? Yun yung problema ngayon sa maraming young people ngayon. Because ang gusto mangyari ng young people ngayon, easiest way. Kaya tama yung sabi ni Sir Joe kanina kopya ka lang ng kopya. Kung ano yung makita ko, pwede na yan. Kung ano yung makita ko, okay na yan. Maayos naman. Ano naman, tama naman Sir Joe, di ba? Ano nga naman ang pwede mong sabihin pag nakakita ka ng isang kabataan na may simbahan at compromiser at maayos ang buhay,
na wala namang problema. Hindi wow. O, di ba? Kung titingnan mo, oo nga, ano naman problema nito? Parang hindi ko naman nakikita yung sinasabi ni Sir John na mapapahamak yan. O, kung Yeah. titingnan mo, parang okay naman. Teka lang, iho. Sa'yo yan. Binigay sa'yo ng Panginoon yan, yung pag-iisip na yan. You should be mindful what you are desiring for. Huwag kang angkas ng angkas, kapatid. Ha? Amen. Rinig mo? Narinig niya? Oh. Huwag kang sunggab na eto yung gusto kong mangyari. Eto, no, tinan mo to. Ang ganda ng verse na ito. Kung pag-aaralan nyo. I went by the field of the slothful and by the vineyard of men void of understanding. Pinuntahan niya mismo eh. Oh. Maaring itong nagsasalita dito ngayon, itong nagsasalita dito, Sir Dom, kung sino man itong pumunta na to sa lupain ng slothful at sa vineyard ng man void of understanding, maaring meron siyang thinking na, ba't mukha namang magandang tinitirhan niya itong dalawa na to? Mapuntahan nga. Ngayon, nung napuntahan niya, ha? Oh, may vineyard. Ibig sabihin, may lupain yan. Maganda ang lupain yan. May wine. May wine. May pambira. Pitas prutas. Yeah. Juice Sagana, na agad to. sagana. Sagana naman eh. Tinan nyo ha. Tinan nyo, pinag-aaralan natin yung verse. Oh, tinan nyo. Oo nga eh. May vineyard. May field. Ibig sabihin, malawak ang lupain nito. Yeah. Ito yun eh. Kaklase ko to, Sir Joe eh. Ito yung nagpakilalang Baptist din eh. Pero, nagsusuot ng ganito. Sumasayaw sa ganito. Sumasali sa ganito. Maayos naman eh. Puntahan ko nga. Tingnan mo kung ano yung nakita niya. Verse number 31. Ay, teka lang. Wala palang protection sa buhay to. Magulo pala ang Yeah. buhay nito. Tingnan mo. Verse number, and lo, it was all grown over with thorns and nettles. Imagine mo, titira ka sa ganyan. Paano ka matutulog? Paano mo mai-enjoy na kada tapak mo, may tinik-tinik yung tinatapakan mo? That's right. Amen. Sino mag-i-enjoy doon? Sige nga. Yung anong tawag doon? Sir, yung sa pag naglalaro tayo dati, yung kumakapit sa pantalon. Ay, sa mga damo-damo. Oo, sa mga damo-damo, di ba? Pag nakakita ka nga ng ganong damo, hindi mo na lalakaran eh. Yeah. Di ba? Ayaw mo eh. Bakit? Sino mag-i-enjoy doon? Sabi niya, and lo, it was all grown over. Ibig sabihin, doon nababalot yung field nung slothful. Doon nababalot yung lugar, yung yung nakita mo sa kanyang okay, hindi pala okay. And then the next, ano pa sabi? And had covered the face thereof, and the stone wall thereof, which serves na protection niya na sana sa mga Yeah, intruders. that's Di ba? Makinig, team focus. Protection na sana yun eh sa mga intruders na balak pumasok sa lupain niya, hindi makakapasok. Ngayon, makakapasok. Bakit? Anong sabi? And the stone wall thereof was broken down. Walang protection. Pero pag tiningnan mo yung Yeah. tao na yun, sir, pambira. Ayos ang buhay. Yeah. O kaya nga nung nakita niya, anong sabi niya? Verse number 32. Then I saw and consider it well. I looked upon it and received instruction. The word consider has something to do with your mind. Amen. You will Right. never consider something not unless you use your mind. Bakit? Kasi kung titingnan mo yan, maganda, kukunin ko yan. Okay yan, sige, kukunin ko yan. But if you will say na, maganda nga yan tingnan, pero makakabuti pa sa akin yan, that is what you call consideration. And consideration ay papasok yan kapag ginamit mo ang isip mo. Amen. Kaya yun yung sabi ko sa inyo, don't just desire for something agad. Don't just desire quickly. I want that. I want this. I want that. No. Huwag kang magdi-desire ng ganong kabilis. Be mindful about what you are Yeah. desiring for. Because maybe what you are desiring for is not good for you. On the outside, it looks good. But on the inside, it's not. Kaya if you will not be mindful about it, yung makukuha ninyo, team focus, delicads pala sa'yo yun. Yung makukuha mo pala, hindi pala maganda sa'yo yun. You see, kaya ako sinasabi na be mindful about what you are desiring for. Hindi kapag easiest way, kukunin mo na kagad. Tandaan nyo ito, bago ko ipasa kay Sir Jow. The only easiest way is by obeying what the Bible says. That's the easiest way. Hindi easiest way yung pag nakita mo to sa mundo,
ito yung kukunin ko. No, the easiest way is to follow what the Bible says. Kaya pag nakita mo na yan, consider it well. Just like what the man here says, then I saw and consider it well. I look upon it and receive instruction. I look upon it. Pag nakita mo na yan, tingnan mo, ano yung pwede kong matutunan dito sa tao na to? Pag nakita mo na, okay, ngayon naiintindihan ko na, bakit maayos ka lang sa labas? Ang maganda, yung maayos ka sa labas at maayos ka sa loob. Pero ito, tatandaan mo, para maging maayos ka sa labas, maging maayos ka sa loob. Amen. 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 Ganun yan. Kaya that is what you call being mindful on what you are desiring for. Be good inside so that you will be good outside. Don't just be good outside, but bad inside. Magkaiba yun. Malayo yun. Hindi pwede yun. Kaya ang pinakamaganda kapag naging mindful ka talaga sa gusto mong mangyari sa buhay mo, ang kagandahan dyan, maayos ka na sa loob, maayos ka pa sa labas. Yung pagiging maayos mo sa labas, tandaan nyo, Team Focus, pagpapahayag yan na maayos ka sa loob. Sir John. Amen. Therefore, one thing that you must desire is this. Psalm 27 verse number 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of thy life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. To sum it up, young people, Team Focus, the best thing that you have to desire, the most important thing that you have to desire is to behold. Ito yung sinasabi natin kanina, Sir Maki, is to behold the beauty of the Lord. Yan ang pinakamaganda. Ulitin natin. One thing that you have to desire, young people, so that di kayo mapunta sa makikita niyo yung mga tao na nagtatransgress against God, you should desire is this, to behold, may action dapat eh. Waka mo yung Bible. Kayo makikita. One thing that you desire in your life, young people, Amen. is to behold the beauty of the Lord. Amen. Ito. Pag ang mata nyo ay nandito, ang i-desire ng mata nyo ay walang iba kundi ang kagandahan ng Yes. Diyos. Amen. Makikita nyo ang kagandahan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga dito tayo babagsak, Sir Maki, that you, Sir Dominic, most of you young people, you think up until this very time, napaka-boring ng salita ng Diyos. Oh, yeah. And Amen, whoever it is na nagsasabi na boring ang salita ng Diyos, I'm telling you, ang boring ng buhay mo. You see, kaya ako sinasabi sa inyo, because ang boring nga eh. Hindi, nagbo-boring-boringan Yung eh. mga nag-iisip ng boring yung salitahan nyo, boring sila. Oo, hindi, naboboring sila eh. O, di ba? Kaya ganun nangyayari sa maraming Team Focus. Alam niyo kung bakit? Listen to this, Team Focus. Kinasisiyahan ninyo ang isang bagay na hindi naman nagtatagal. Amen. Kinasisiyahan nyo ang isang bagay na hindi na sa hindi magtatagal, wala ka namang may papagal. You see, wala kang mapapala. Wala namang may dadalang mabuti sa'yo maganda. Diba? Mabuti at maganda, wala idadala sa'yo yung ganyan. Bakit? Lahat ng bagay na dala ng mundo, evil men represents the world. Lahat ng bagay na dinadala ng evil men, dinadala sa inyo ng mundo, lahat ng i-represent sa mata nyo ng mundong ito, gusto nila, i-desire nyo rin. Kaya nga nagpapasiklab sila eh. Di ba? Kaya nga naalala ko ito ganda pumasa sa isip ko, binigay ng Diyos ito eh. Hindi, totoo yan. Tignan nyo, sino bang Kristiyanong kabataan, listen to this. Pagka kinainggitan nyo itong mundo, mapapagod ka. Akala nyo lang masaya yan. Lalong-lalo na pagka naipopost mo pa, napapasiklab mo pa yan. Pero pag wala nang pumapansin sa kasiyahan mong temporal, sasabihin mo na lang, nakakapagod. Magpo-post ka na lang na hindi ka rin masaya. At maghahanap ka ng ibang diversion at ibang excuse para sabihin mo na kahit na hindi ka na masaya sa bagay na ito, at least yung ibang bagay ay masaya para sa ibang tao ay masaya sa kalagayan ko. Yun. Sa iba tuloy. No. Naghanap na ng iba. Hindi dapat yung ibang tao ang maging masaya sa kalagayan Yun. mo. Sir, come Dapat on. ikaw ay maging masaya kung saan ka nilagay ng Diyos mo. Amen. Amen. Di ba? Kaya nga mangyayari lang yan, Team Focus, para mawala yung envy nyo against evil men, desire to behold the beauty of the Lord. Yan yung dalawa. And to what? Inquire in His temple. The best way sa inyo, young people. Kaya nga ito, encouragement
sa lahat ng mga young people ng ating simbahan. Bagamat meron tayo mga taga-ibang simbahan na nanonood kayo, hindi naman sa i-discount natin sila parang gano'n. Hindi, joke lang. Hindi naman ang problema nasabi ko na. Totoo yan. Pangalan Hindi pa, sir. naman natin hindi naman Pangalan natin pa. sila dinidiscount. But primarily, this program is intended for our church. Alright? Sinasabi naman ng ating mahal na pastor yan. Pero pinapublicize natin kasi kung pinagpapala tayo, pwede rin silang pagpalain kung i-adapt nila. Now, ito'y para sa atin. Team Focus. Tama. Alright? I-adapt nila ng tama. Hindi yung Amen. gagayahin lang ng program-program. Dapat yung sinasabi nila, tama. Ipaliwanag nila lang tama. Oo, ipaliwanag. Parang balikatan yan. Ang training ay pagkatapos ng balikatan. Mali yun. Okay? So, katulad yung sinasabi ko, ito, Team Focus. Team Focus, mag-focus na kayo. Bago natin pakinggan yung shout-out. Yes. Alright? Ito yan. Tinignan yung people, ilagay nyo sa isipan nyo ito palagi. Para mawala, desire nyo dito, i-desire nyo yung bagay na patungkol sa Diyos. I-desire nyo inquire. Kaya nga ito yung encouragement ko sa iyo na gusto ko sabihin kanina pa. Young people, Team Focus, lalo na kayo mga young people na full-time, kayo mga Team Focus, hindi lang full-time, nandito kayo sa simbahan natin, inquiring in our temple is not easy for you. It's not hard already for you. Ibig ko sabihin, hindi na mahirap sa inyo mag-inquire. Because you are already in the place na kung saan talagang, kumbaga ano ka na lang, uupo ka na lang. Amen. Uupo ka na lang, matututo ka na. Uupo ka na lang, lalago ka eh. Bakit? I-adapt mo. You see, hindi ko sinabing automatic. Uupo ka kasi matututo ka, i-adapt mo, ipapractice mo. Lalago ka ngayon. Amen. You see? So inquiring in God's temple, being a team focus of our church, you are so blessed. Oh, we have our foreign exchange student here. Foreign exchange rate. Yeah. Oh no, we have a trainee here. We have a trainee here from New York space. From New York, Cubao. Yeah. We have Brother Joe here from New York. You see, he can testify. You see, he can testify to all of you that not all the churches in America, not all young people in America can enjoy the privilege that you have, that you are enjoying here. Am I right, Brother Joe? You say yes or else. No, but that's true. Not all churches in America have programs like what you have. You see, kaya hindi nyo lang alam, hindi nyo lang kailangan pumunta doon. Tingnan nyo nga ito Pumunta na nga ito, puti na to dito para magpa-train Tapos kayo, easy lang kayo. Yeah. Pumunta sa dito para i-inquire kung anong meron kayo. Nakuha nyo ba? Amen. Kung anong meron. Brother Joe went here for Summer Balikatan, but his training doesn't end in Summer Balikatan. Oh, really? At this very last week, he's still on the training. Yeah. You see, the reason why I'm telling you that is because young people, Team Focus, pasalamat kayo na binibigyan kayo ng Diyos ng bagay na napaka-grande sa buhay ninyo. Tama. Amen. Amen. You see, kung meron mang super pa sa duper, eto na yun. Yung binibigay sa inyong privilege ng Panginoon that you can desire freely. You can desire greatly to to see the beauty, to behold the beauty of the Lord. Kaya sabi ko sa inyo, young people, kumbaga nasa mukha nyo na yung nasa mukha nyo na yung kagandahan ng Diyos Harap-harapan. Harap-harapan nyo na. Ito yung kagandahan ng Diyos, nandiyan na sa inyo. Ang problema lang, sabi nyo kasi, UKGB. Di ba? Iba ba yun? Ang kuwalit yung buwerte yun. Di ba? Hindi. Kaya ako sinasabi yan, it's because harap-harapan nyo na. Ang kailangan nyo lang panatilihin at pag-alamin yung desire ninyo to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Gusto nyo iwasan ito? The best thing that you should wish is to behold the beauty of the Lord. That's the best wish that you can have. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Huwag nyo nang kaigitan ito mga to. Wala kayong mapapala dito. Hindi kayo ilalapit dito sa Diyos. Lalong ilalayo pa kayo sa simbahan at i-excuse ang mga kasalanan ninyo. Desire to behold the beauty of the Lord. Maganda yan, maganda Desire to inquire in His temple. And I'm telling you, that's the best wish that you have to wish. Yeah. Amen. Di ba?
Pero most of the young people today, pag pinalampas nyo pa ito, gusto nyo maayos na buhay, wish mo lang. Yeah. Wish mo lang. Hanggang wish ka na lang. Yeah. Kaya ang gagawin mo lang dyan, kukuha ka dun sa mga damo, sa mga talahib, yung kulay puti, gagawin mo lang, to wish mo. Di ba? Pag ano mo, wish ka, tapos iikot ka ng tatlo, tatalon ka ng isa. Yan. Yoy, pandak ka na ulit. Sira pa rin buhay mo. Di ba? Pero, again, I hope nakuha nyo. Be careful what you wish for. Bakit? Be careful of wishing to be with the world. Yeah. Rather, desire to behold the beauty of the Lord and to be in His temple. Amen. Yeah. Alright. Muli, I hope natulungan kayo ng ating topic na ito. Abangan nyo ang mga susunod nating pag-uusapan sa darating na September. Bagong topic na naman. Last Thursday na ito, para sa kaalaman lang natin lang, sa mga nasa mga Google Meet, sa Facebook Live, last Thursday na natin ito. December na naman. No? September na. No? Grabe. September na. And then after this, Midterms alam na. natin. Alright. Boy shoutouts. Plural. Plural. Paso! Mapagpalang gabi, Team Focus! Brother JJ! At ayan, nagbabalik na nga ang pinakamalaki na pagpapala ko Welcome ngayon back. ay nakabalik na si Brother Grabe, Steven. ako pala- Palapakan natin si Ako pala Brother yung Steven. malaking pagpapala mo. Yes. Ikaw halata ka na. Love you, sir. Hindi, joke lang. Ayan, magandang gabi muli sa inyo lahat. Amen! Ayan, musta ang buhay-buhay. Ayan, Ayos ka. syempre, nandito na naman kami. Ako pala. Oo, At si ikaw Brother muna. JJ. Yes. Upang magbahagi muli sa inyo ng shoutout. Muli, shoutout natin ng mga kasama nating Team Focus. Prodigal Ayan. shoutout. Na nandito, nag-send sila ng mga pictures. Yes. And nag-update sa ating mga group chats Mm. ng Team Focus. Mm. Manguna ka, Brother J. Okay, ayan. Sana shoutout natin si Hannah Faith, Wala ka na. si Hannah Kim, o sige, joke lang. Si Hannah Kim and Sofia, si Razlin, si Derek, ang Agpon siblings, si Jericho, Kuya Jericho Garino, Kuya Koy Koy, ayan. Si Prince, at si Rain. At meron din tayong first time visitor galing sa Panam Station, si Juana Taop. Sorry po, sorry ma'am. Ayan. Siyempre, gusto ko rin dagdag dyan si Sister Hailey, Sister Rizel, and ganoon din kay Ma'am Leia and kay Ma'am Chanel. Yan, Ma'am. Ayan. So, siyempre, hindi natin malilimutan i-shoutout yung mga kasama natin na mula sa mga area stations. Amen. Ayan, siyempre, unang-una na dyan, Ayan na nga. ang East Station, Ayan na nga. mula sa area ng Silverio. Yes. And ganoon din naman sa Pasay West, meron silang tatlong area stations na nagmumula sa Villamor, sa Gate 1, and sa Libertad. Amen. And ganun din ang Central East. Siyempre, yung mga young people ng Central East, shoutout po sa inyo lahat. And ang South Border area mula dyan sa Escalada Station. Ayan, dyan kila Sir Joshua. And sa Southside Station, dyan sa Pasig, kila Sister Angela. Yun. And syempre, na-shoutout kanina kung saan merong one first-time visitor kay Brother Michael mula dyan sa area ng Makati West Yes. Panam Panam. Station. Yan. So, Natemp ako doon lagi sabihin. sa Southeast, syempre, si-shoutout din natin mula sa Southeast. Nandyan sila sa Google Meet. Yan, sir. Yan, titignan natin. Mula sa kaway-kaway nga Google dyan, yung Meet. mga nandyan sa Amen. Google Meet. Sige, Ayan, sige. ang Agdon Station. Shoutout po sa inyo. And si James ba yan? Tama Si ba James ako? yan. Si James. Yan. Kay James, yan lang yan sa kabilang bakod ng Apo Bay. Shoutout sa'yo. And syempre, sila ano ba yan? Sa missions ba yan? Sila Ella ba yan? Sila. Yan. Kay Brother Migs. Kasi di ko nakita si Sir Migs eh. Nagtatago eh. Saan na ba yan? Ayan. Kamay niya Nahabol lang na gusto lang ng niya mata ko. ipakita. And My next, goodness. and ayan, si Brother Michael, andyan pala sila sa Google Meet. Pakita mo Sama yung kaya bisita natin mo, sila. Brother Mike. Sama kaya natin sila. Ikaw lang nakikita eh. Ayun, di naman pala. Marami pala kayo. Ikaw lang. Napakita niyo yung sarili niya. Sino pa? Ayos. Malayo kasi. Hi, Mike. Siya daw bida. Ayan, kay Mike. Yan. Welcome po sa isang bisita dyan. And next, sa Villamor yata yan, kila Brother Laria. Ayan. Tama ba? Di, dyan lang yan sa kabilang... O, tiyan mo, nag-aano Ayan, kila na. Brother Larry. Yan, mula sa area ng Villamor. Barberan. Si Gadon. Larry Gadon. Barberan. Eh. Yan. Thank you po, thank you. Ayos po eh. Next ay sila... Sino ba? Ano nakikita? Ayan, sila. Basta, lahat sila. Hello. Kaway-kaway ulit kayo, mga nandyan sa Google Amen. Meet. Para makita ko kayo. Wave your hand. Ayun, amen, amen. Marami Kaway, sila. kaway. Itaas ang kamay at iwagayway. Ayan.
Ayan, meron ba siya sa Cagayan? Yan, pwede daw po ba papalit sa... Ayan. Good. Yan, kaway-kaway sa mga nasa Google Meet. Yes, yes. Nakakatawa Yun, naman oh, marami yung kita ko mga na. nasa stations natin. Amen, amen. Kung bibilangin natin, maganda yan. O, ilang kaya yung mga nandiyan dyan? O, yan. Brother Joshua, ilan kayo dyan? Brother Joshua. 1, 2, 3, 4, 5. Ano po? Hello. Sabi ko, ilan kayo? Hindi kita pinapakaway. Hindi nagbibilang siya. Ganun siya. 10? Ten. Hindi kita sobra. makita. Sobra sa Hindi ko TV. makita yung kamay mo. Di makita yung kamay mo. Yan. Urong. Yan, 10. 10. Oh, 10 plus. Ayan. Brother Mike, ilan kayo, Brother Mike? Lalep. 7. 7. 17. 17? 1-7? 1-7? 1-7 or 7 lang? Ah, Huwag oo. huwag mo ilapit. Ang baho ng hininga mo. 1-7? Hindi, naghang ka, naghang. Naghang, laki ng ilong mo. Chat mo na lang. Ayan, laki nga. 7 daw, 7. 7. Pito. Diyan sa ano, Seven sa Agdon Station, kailan Sir Andy, ilan kayo dyan? Bilang. 15. 15. Cannot be na. 32. Yes, sir. Ayos. 10, 7, 15. 2. Yan ba kailan ano? Kailan Ma'am Jennifer Dave Quinones. Yan. Si Mayor, oh. Paki-remove. Meron ba yan? 8. 40. Tama ba? 8? Yeah. Ching? 8? 8 daw. 40. Kila Atina. Kaila Atina. Ilan kayo dyan? Atina Taga Baguio. Ay, hindi pala. Ilan kayo dyan? Athena Baguio. Athena Baguio? Ha? 4. 4. Yan, 4 sila. Kila, Maswerte. Thank you. kila ano po? 44. Kila Rian. Kila Larry. Larry, Ilan kayo? Larry. Hilario, ayusin mo. Hi, Hilario. Larry. Hindi, tinatanong ko ilan, hindi ko kayo pinapakaway. Hindi, ilan kayo? Ilan kayo? 4 lang kayo dyan? 4. Yan, Hindi, 4. lima sila. Lima. Sino yung nasa gitna nyo? Hello? Natakot yun. 48. Kila ano ba? Kila Prince? Prince, ilang kayo, Prince? Iyak, kapatid data ni dyan. Kapatid ni dyan. 1, 2, Tatlo lang, tatlo. 3. 51. 51. Oh, plus. Kailan ba Rose Main Chavez? Yan. Hindi, yan na yung kila Mike. Ayan ba yung kala Mike? Sorry. Yan na yung kila Mike. Tapos, ilan na? 40. 51. 51. Tapos sa mga individual natin. Individual. 53, 54. 52. Kila Migs, dalawa sila. 53. 50. Yun na yun. Tapos tatlo, kaya sa Cagayan. Tatlo lang ba kayo dyan sa Cagayan? Sama mo yung mga kasama ni Sir Rico. Grabe yung... Tatlo. ilan lang? Ilan na? 58. 8. Tama ba? Hindi pa kasama yung naka-off cam. Oh, 60. Kila pa, Opo. Alex Si yan eh. Tigisa. Hindi, nagpicture yan sila, James. Ano yan? Tatlo yan sila eh. Nandiyan dyan Magkakapatid. sila, magkakapatid. Kapatid. Oo, tatlo yan sila. Plus nandiyan dyan. 3. Ang wala doon sa picture, si Greg. Nagliwaliw siguro. Ay, patay. Patadlas. Hindi, may Ito, picture sir, eh. sa area mo, Uy. sir. May picture eh, di ba? Sir, sa area mo, si Ay, nako, Patadlas. Greg. Sabi Isa ko lang, sa'yo, Greg. Isa. Ilan na? Ay, nako. Nawala bilang ko. 62. 62. Yan, 62. Galing sinungaling Nawala bilang ko eh. Binasi ko lang to sa Tigisa. Kasi 58, di ba? Siya, 58 kanina. Kanina. Plus. 59, 60, 61. 62. Tama, 62. Bigyan ng jacket to! Oh, yeah. Tatlo lang yan sila, Tatlo, James. tatlo. Oh, tatlo lang. Tatlo Oh, lang. wala dyan si Mag-iina ano. yan eh. Ha? Magiging na. Wala si Greg. Nagliliwaliw. Tatlo. Nagmumotor. So, 62. Yeah. 62. Nag-rides. 62. Okay, 62 na. 62 na sila. Taga saan kayo? Ha? Oh, lapag. Taga saan kayo? 62. Taga saan kayo? Okay, sige mga Malabo. 62 plus. Sige, 20,000! Alright, so 62 yung atin nasa Google Meet, no? Google Meet natin nasa 62. Baka may hindi pa tayo nakikita dyan. Google Meet 62. Taga 5,000 isa! Alright.
Plus, meron tayo dito sa mga kasama natin dito. Again, I Direk, hope focus mo dito. Direk. pinagpala tayo. I hope pinagpala tayo sa ating last night for this topic because Yes. last Thursday ngayon, again, do not wish for worldly things, rather desire to be with the Lord. Amen. Yeah. To Amen. behold the beauty of the Lord. Teka lang, mali yun Desire to be with the Lord. Sumauna na eh. Para kasi neither desire to be. Mapaalam. Alright, well anyways, again, maraming salamat. And of course, yung ating Be Studio careful. Live audience. Studio Live audience. Direk, itutok mo, Direk. Yan na, hindi sila nakikita Focus mo, Oh, Direk. Yan. Mag-meeting tayo mamaya. Kung biro, Focus, liwanag focus. talaga. Yan. Close up, close up. Close up. Close up. Yan. Zoom in. Smile, smile, Sir, smile. Sir, zoom out mo na, Direk. Side view. Hirap, dalawa pala Side yung view. foreign Hindi yan exchange side student. view. Side view. Ayos. Matindi yung side view, ah. Dalawa yung Yeah. foreign exchange student natin, oh. Yan. Dalawa foreign exchange student natin. Isa Amerikano, isa Bombay. Yan. Yan. Bombay ang amoy. Thank you, thank you. Direk, dito mo na. Nagsasalita na ako, Direk. Oh. Nagsasalita na. Boss. Alright, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa ating programa. Will sa to ating, win. sa ating pagsama sa ating programa. Again, Team Focus, keep on focusing on your Yes. spiritual goals. Amen. Thank you for being with us. See you in the next episode ng programa natin. Staying alive! God bless you all. Peace! 5,000! Bye po. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. I remember the day when the Lord saved me, when He changed my life and He set me free. Made me a part of His family, now I'm a born again, blood-born soul. I'm a born again, blood-born child of the King. I may not be rich, but I have everything. I've been washed in the blood of the King of Kings. A born again, blood-born soul. If you feel so lost that you can't be found and you just can't seem to get your feet on the ground, tell you what, friend, go to Calvary and then He touch you like He touched me. I'm a born again, blood-born child of the King. I may not be rich, but I have everything. I've been washed in the blood of the King of Kings. A born again, blood-born soul. Someday soon and it won't be long, I'm gonna join that happy throng. I'm gonna shout on the great white throne, cause I'm a born again, blood-born soul. I'm a born again, blood-born child of the King. I may not be rich, but I have everything. I've been washed in the blood of the King of Kings. A born again, blood-born soul. I'm a born again, blood-born child of the King. I may not be rich, but I have everything. I've been washed in the blood of the King of Kings. A born again, blood-born soul.